Hi guys! Welcome to our shop, the Distornilyo Door. In this video mga ka-Distornilyo, may iba naman tayo. I-share ko lang sa inyo ang aking mga basic na kagamitan sa paggawa ng wine. Itong sa bandang kaliwa, ito yung juicer seats. At ito naman sa kanan, ito ang distiller. At itong dalawang kulay pula sa harap, itong isa na sa kaliwa, ito ang cup sealer. At ito sa kanan, ito naman ang corker. At ito naman kulay blue, ito ang mga hydrometer para sa pagsusukat ng alcohol level. Okay mga ka-Distornilyo, ito ang ipinapakita ko sa inyo na pumapatak. Ito yung pagkukulikta ko ng wine. Hindi ito yung distillation process sa paggawa ng wine o kaya whiskey. Itong process na ito yung pagkukompress ng fermented materials na pinagkukunan ko ng katas ng wine. So itong katas ng wine na tumutulo, pumapatak-patak, pwede na itong inumin, pwede to drink na ito. At itong ginagawa kong wine ngayon na isinishare ko sa inyo, ito ang rice wine. Pero ang normal na paggawa ng rice wine, ipiniperment lang ng 5 days. After 5 days na primary fermentation, saka mag-start na rin ng secondary fermentation. At itong ginagawa ko ngayon, kakaiba ito sa ordinary na paggawa ng rice wine. Mahaba ang fermentation period ko dito o maabot ito ng 2 weeks. At pagkatapos ko ikulik lahat ng mga wine guys, isasalang ko na naman ito sa secondary fermentation. At pagkatapos ng secondary fermentation sa loob ng 1 linggo, kailangan muna natin i-observe ang ating wine mga guys. At saka i-visualize na rin natin bago natin isasalin sa bote. At saka mga ka-Distornilyo, kailangan maingat tayo dito sa paggawa ng wine. Kailangan lahat ng gamit natin naka-sterilize dahil mahirap na pag nag-contaminate ang ating ginagawa. Dahil imbis na gumagawa ka ng wine, ang resulta suka pala. Okay guys, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating wine making. At saka nga pala mga ka-Distornilyo, kung meron kayong mga tanong, i-message nyo lang ako sa comment sections. At maraming salamat sa inyong panunood. At hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye-bye!